Hi guys! In this video, papag-usapan naman natin kung paano siya isolve through Microsoft Excel, yung RK2 method. So, proceed na tayo sa Microsoft Excel na app natin. So, dito, meron ako ditong prepare na tabular presentation. So, as you can see, nilagay ko lang dito naman yung mga given values natin for the x sub n, y sub n, k sub 1, and yung x sub n plus 3h over 4, y sub n plus 3k1, 3k sub 1, h over 4, and k sub 2, x sub n plus 1, and y sub n plus 1. So, bali guys, ito lang din naman yun. Itong mga sinolve natin dun sa video natin sa part 1. So, as you can see, yung mga substituted formulas lang naman to. So, for k sub 1, for x sub 0 plus 3/4 h, which is ito yun, 3/4 h, and y sub 0 plus 3/4 k sub 1 h over 4, ito yun. And yung function niya, pag pinag-combine natin, ito na yung k sub 2 natin. X sub 1, ito, and y sub 1 is ito yun. So, I hope naintindihan niyo siya. Ngayon, ipapakita ko naman dito kung paano siya isolve through Microsoft Excel. Actually, very simple lang naman pagdating sa Microsoft Excel kasi i-input nyo lang naman yung values niya. So, proceed na tayo sa pag-solve nito. So, ito yung equation natin. Y plus 1 cosine x. So, ito yung x value natin is 0.5. So, dapat makaabot tayo dito. And yung h natin is 0.05 and initial is 0 and 0.5. So dito, equal lang natin, pindutin natin tong x initial natin, enter. Then ito naman, equals natin, ito din ang i-type natin, enter lang din. So for k sub 1, so ang formula naman natin dito is the function of x initial and y initial. So ibig sabihin, isa-substitute lang natin yung values nitong dalawa dito sa equation natin. So, ilalagay natin y plus 1, which is, ito yun, kalimutan ko, equals y plus 1 multiplied by cosine x, which is ito. Close parenthesis, then enter. So, ito na yung value natin for k sub 1. For x sub n plus 3h over 4, so, ito lang din naman yun, equal x sub n plus 3 multiplied by h, which is ito yun, all over 4. So, x sub n plus 3 multiplied by L4, which is ito yung h over 4. So, bali guys, wag natin kakalimutan lagyan yung ng dollar sign. Ibig sabihin ng dollar sign is para hindi magalaw yung value na to once na drinag natin pababa itong formula. So, enter lang natin. Ito na yung makukuha nating value dyan. And same lang dito. Y sub n plus 3 k sub 1 multiplied by h all over 4. So, eto, lagyan ulit natin ng dollar sign para hindi ulit magalaw yung value niya. So, close parenthesis natin. Ito na yung panibagong value natin dito. And for k sub 2, as I said, isa-substitute lang natin itong dalawang value na to para makuha natin yung for k sub 2. So, ang k sub 2 natin is y plus 1, y plus 1 multiplied by cosine, which is itong x. Enter lang ulit, then ito na yung makuha nating value. And x sub n plus 1 naman natin is just x sub 0 plus h. So, equals x sub 0 plus the h. Then, dollar sign tayo ulit. Dollar sign. Enter. Then, ito din. For y sub n plus 1 is equal to
ang formula natin dito is y sub 0 plus h, ito yun, multiplied by 1/3 k sub 1 plus 2/3 k sub 2, which is, type natin. Ito, plus h, which is, ang h natin is, drag natin, h multiplied by 1/3, huwag natin kalimutan yung asterisk, 1/3 multiplied by k sub 1, k sub 1 plus 2/2/3. Wait. Para mas malinaw yung formula natin is k sub 1 all over 3 plus 2/3, 2 multiplied by k sub 2 tayo. K sub 2 all over 3. So, wag natin ulit kalimutan yung dollar sign natin dito. Dollar sign. Para di magalaw yung value. Enter lang. So, ito yung makuha nating value. So, as you can see, similar yung mga nakuha nating value dito sa manual problem natin. Which is k sub 1 is 1.5, x sub 0 plus 3/4, h is 0.0375, y sub 0 plus 3/4 k1h is 0.55625, and yung k sub 2 natin is 1.55156, x sub n plus 1 is 0.05, and y sub n plus 1 is 0.576839. So, ibig sabihin, tama yung mga in-input nating formula. So, dito naman, i-equal natin, which is ito na. Ito na yung nakuha nating panibagong value. Then, for the y sub n plus 1, equal lang din natin. Ito din yung nakuha nating panibagong value. So, dito guys, ida-drag lang naman natin to para makuha natin yung final answer natin dito. So, dapat itong x sub n plus 1 is maging 0.5, which is ito yung x value natin. So, ito, drag na natin to. Ito muna yung ida-drag natin. So, for now, 0 pa yan. Pero once na drinag ko na to, magkakaroon na yan ng values. So, ayan. So, ito na yung buong tabular presentation natin. So, ganun lang kadali pag Microsoft Excel ang gamit natin. So, as you can see, very similar lang to dun sa tabular presentation natin sa part 1, which is, ang nakuha nating value dun is 1.422308. So, ito na yung final answer natin, guys. So, I hope naintindihan nyo yung pag-solve natin ito through Microsoft Excel. So, ganun lang, guys. Gawa lang kayo ng tabular presentation. Then, i-input nyo yung mga values. Then, yung formula nila. So, kailangan nyo lang lagyan ng dollar sign pagdating sa Microsoft Excel pag may mga given kayo dito. So, that's all for this video, guys. So, sana naintindihan niyo siya. So, thank you and proceed na tayo sa next discussion natin.